Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, talambuhay ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Tapusin lang natin ito insyaAllah, tapos babalik na tayo sa tafsir. Kasi naisip ko yung kay Al-Hasan bin Ali, doon na lang natin siya talakayin inshallah doon sa talambuhay ng mga sahaba, pag Sabado ng umaga inshallah. So, tapusin lang natin ito, tapos balik na tayo sa tafsir inshallah. So yung huling natalakay natin, yung nga kung naibilin ba kay Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu na siya ang susunod na khalifa. At yung lahat ng mga batayan, kung titingnan, ay wala ngang malinaw at hindi mapagkakamalian na batayan na nagsasabi na siya talaga dapat ang khalifa. Wala. Bagkus yung Shia, katulad mga Kristiyano, di ba yung mga Kristiyano, naghahanap sila ng dalil na Diyos, si Isa alayhis salam. Kaya binibigyan lang nila ng interpretasyon yung ibang mga talata ng Biblia. So ganoon din yung mga Shia, ginagawan lang nila ng kwento yung iba't ibang mga dalil na hindi naman para sa kanila, bagkus sa ilaban pa nga sa kanila. Yung nga si Ali radiyallahu anhu, so hindi nga siya, kumbaga hindi siya kailanman din nag-angkin na siya ang susunod dapat na khalifa, kasi kinikilala din niya na ang sumunod na pinakamainam pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siya ang susunod na pinakamainam sa kanilang lahat, alhamdulillah. So inshallah doon sa kanyang mga fadail, doon sa kanyang mga kainaman, sa sinasabi, li Ali bin Abi Talib fadailun kathiratun wa manakibun adhimah. Taglay ni Ali bin Abi Talib ang napakaraming mga kainaman at napakaraming mga kadakilaan. Hatta qala Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah tungkol kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ma warada li ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-fadaili ma warada li Ali. So maraming mga kabutihan ang meron si Ali na hindi taglay ng sinuman sa iba pang mga sahaba. Wa hada yadullu ala mahabbati ahli sunnati li Ali wa alil bait. At ito nga ay nagpapatibay ng pagmamahal ng ahlus sunna wal jamaa kay Ali at sa ahlul bait. Kasi ang pangunahin sa binibintang ng mga Shia, nilalapastangan daw natin si Ali at ang Ahlul Bait, ang pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero walang katotohanan dito. Sila ang lumalapastangan kay Ali at sa Ahlul Bait kasi inilalagay nila sila sa kalagayan na hindi naman nila kalagayan. Sa tayong mga Muslim, kinikilala natin sila sa tamang pagkilala sa kanila, sa tamang paggalang, pagmamahal at pagpapahalaga. Hindi katulad ng ginagawa nila na nagmamalabis sila, na bandang huli makikita natin na ang pagmamalabis nila na ito ay pagpapakita ng kawalan talaga nila ng pagpapahalaga. Hindi lamang kay Ali, hindi lamang sa Ahlul Bait, bagkus kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang relihiyon ng mga Shia, ibang relihiyon talaga. Hindi ito ang Islam na daladala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniugnay lang nila ang kanilang mga sarili sa Islam. Wala ngang tawag yung sila, yung mga Shia, wala silang tawag actually sa kanilang relihiyon. Katulad ng ibang mga sekta na, kumbaga, ibang mga sekta, proud sila na sila ay Sufi, proud sila na tinatawag nila sa sarili nila na Ash'aira. Yung mga Shia, wala silang tawag sa sarili nila, tawag nila Ahlul Bait o kung ano-anong mga katawagan. At ang nagtatawag sa kanila bilang Shia, tayo, tinatawag natin sila mga Shia kasi yun din naman inaangkin nila na sila raw ang mga tagatulong Shia ni Ali at ng Ahlul Bait. At syempre, mas
pinapaboran ng mga scholar na tatawagin natin silang Rafida dahil sila ay tumatanggi. Tumatanggi sa khilafa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at ang Khulafa o Rashidin bago kay Ali. Siyempre, tumatanggi rin sila sa mga pangunahing katuruan ng Islam. Hindi sila mga Muslim. Ang mga Shia ay kafir sa pangkalahatan. Ang mga Shia ay mga kafir sa pangkalahatan. Kaya wala tayong dapat kinalaman sa kanila. Wala tayong dapat kinalaman sa kanila o sino mang may bahid ng pagiging Shia. Yung nga lang makipagbeso-beso ka o ano pa man, kahit anong kinalaman, wala tayong dapat na kinalaman sa kanila. Kasi yung mga tao na may bahid ng pagiging Shia, isa lang naman ang dahilan bakit sila nagkakaroon ng bahid na sila ay Shia. Kasi hindi sila matatag sa kanilang akida. Lulubog lilitaw sila sa akida. Liliko kaliwa, liliko sa kanan ng kanilang akida. Hindi sila matatag. Hindi katulad ng tao na naninindigan sa Ahlus Sunnah, sa paninindigan natin, malinaw kung anong pinaninindigan natin. Pero yung tao na kahit pa hindi niya aminin na siya ay Shia, basta siya ay, kumbaga, hindi matatag sa kanyang akida, wala tayong kinalaman dapat sa kanila. Ano pa man yung inaasahan natin na papakinabangan natin sa kanila, wala tayong dapat na utang na loob sa kanila. Kanila na yung mga pinagmamalaki nilang mga pwede nilang maitulong sa mga Muslim. Kanila na yon. Si Robin, yung pinagmamalaki niyang batas, pinagayabang pa niya nung isang araw, nailibing daw agad si Freddy dahil sa batas na ginawa niya. Yung batas na ginawa niya, walang kwenta yung tutusin eh. Kaunti lang yung naidagdag na kabutihan nun. Noon pa kinikilala ng mga kuffar ng Muslim dapat inililibing. Ang tanging nadagdag doon, yung pwedeng magkakaroon ng utang ang Muslim. Maililibing siya kahit may utang pa siya. Kahit noon naman nangyayari yun eh. Nangyayari yun na pwedeng merong promissory note o pwedeng merong politiko na magbavouch o kaya magiging backer ng Muslim na namatay. Sasabihin ng politiko, sige akong bahala dyan kapag tinakbuhan kayo niyan, akong singilin ninyo. Noon pa nangyayari yun. Yung sinabatas niya, walang bago doon sa totoo lang. Kaya wala siyang ipagmamalaki doon sa kanyang sinasabi niyang inaangkin niyang batas. Ano ngayon, kung ginawa niyang batas na yun, siyang may gawa. O ginawa niya yun para kalugdan siya ng tao. Hindi para kay Allah, kaya pinagyayabang niya. At ang totoo niyan, wala naman talagang yung Senado, yung Congress. Alam ko yung kalakaran dyan. Ang daming nagiging congressman, senador, wala namang alam sa batas eh. Kaya ang mga yan nakakagawa ng batas kasi meron silang staff, meron silang mga secretary, meron silang mga researcher, meron silang mauutusan. I-research mo nga ako ng magandang batas o yung magaling mong hinire mo yung yung cum laude o di mag-iisip yan ng batas. Ito, senador, ito ipasa mong batas. Kaya yung mga yan, nag-uunahan yan mag-hire ng bago pa man graduate yung mga bata ng college. Nag-hire na yung mga yan. Si Mrs. nga, fourth grading pa lang sila, fourth quarter ng kasi accountancy sila eh. May na siya agad eh. May tinatawagan sila agad ilan sila magkakaklase sabay-sabay. ABS-CBN, tinatawagan na sila. Sabi nila, hindi pa kami nag-exam eh. Ang kukulit nyo na tawag kayo ng tawag. Kasi inaagapan na nila na makuha nila yung magagaling, yung marurunong. So ganyang katalino itong mga ito. Alam nilang hindi sila marunong, kukuha sila ng marunong. Pero yung hindi marunong, totoong bobo, pag may nakitang matalino yun, magagalit yun, bababad trip yun sa matalino. Pero ito, kahit alam nilang mahina sila, nakikipagtulungan sila sa marunong. So yung mga yan, congressman, may mga may mga utusan yan, kaya sila nakakagawa ng batas. Sino-sino ba mga senador natin ngayon? Magkapatid na Jinggoy, tsaka JB. Abogado ba yan? Hindi rin. Risa Ontiveros, abogado ba yan? Hindi rin. Lito Lapid, Bong Revilla, at iba't iba pang mga artista na naging senador. Abogado ba yan? Hindi rin. Robin Padilla, hindi rin. May gumagawa ng trabaho nila para sa kanila. Sila, mascot. Yung mga pagmumukha nilang lumalabas lagi sa TV, nandun yun, mascot, mag-aangkin ng pinaghirapan ng iba. O, pinasa ko yung batas na yan. Pero hindi niya binabanggit yung batas na yun, 3 linggong pinagpuyatan ng staff niya na cum laude ng law sa UP.
Hindi niya yung babanggitin, yung mukha niya lang yung kaya nga, napakalaking parusa talaga nung pagpapakitang tao. Kaya pinakakamuhi-muhi talaga kay Allah. Syirkun asgar ang pagpapakitang tao. Wala tayong kinalaman sa mga yun. Magalit na ang dapat magalit. O layuan na nila tayong lahat. O ayaw nila dito kasi naninindigan tayo. Di, bahala kayo sa buhay nyo. Sa inyo na yung pera nyo. Sa inyo na yung pera nyo. Wala kaming pakialam sa pera nyo. Sa amin ang aming relihiyon at sa kanilang relihiyon. Wala tayong dapat kinalaman sa kanila. So si Ali, marami siyang mga kainaman na kinikilala nating Ahlus Sunnah. So ibig sabihin, hindi tayo galit sa kanya. Hindi natin siya nililinlang, hindi natin siya pinagtutulungan. At ganun din ang Ahlul Bayt. Na nga, haytu innahum hafidu hadihil ahadith warawuha kama sami'uha minan nabi. Sa pagmamahal natin kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ang lahat ng mga hadith na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kainaman ni Ali, binabanggit natin, sinasabi natin o binabalita natin, iniulat natin, hindi natin kinukubli. Kasi kung tayo galit, ba't pa natin babanggitin yung mga hadith na ito? Bakit pa natin pupurihin ang kalaban, kumbaga? Sila kasi, puro sila takiya puro sila pagpapakitang tao. Kunwari, hayag sila ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero bandang huli, nilalapastangan naman nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wala tayong kinukubli sa katotohanan. Ang lahat ng mga naiulat na hadith tungkol sa kainaman ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tinatanggap natin at pinangangaral natin at pinagtitibay natin na tama. Lam yaktumu syai'an minha, wala tayong kinubli na anuman. Wa minal ahadith fi fadailihi, at kabilang sa mga hadith tungkol sa kanyang kainaman, unang-una, tungkol sa pagiging syahid ni Ali. Na si Ali, buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag na niya na si Ali ay magiging syahid. So mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira, huwa wa Abu Bakar wa Omar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair. So minsan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandun sa Hira. So nandun siya sa isang lugar na nasa Madina na ito nangyari, yung Hira. Merong isang lugar doon sa Madina na ang tawag nila doon ay Hira. So doon sa Hira na yun, ano ba yung ginawang translation dito? So Hira lang talaga, yun yung pangalan ng lugar, Hira. So kasama niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, si Talha, at si Zubair. 6 sa Asharatul Mubashirin bil Jannah. At habang nandun daw sila, merong isang bato na nayanig. So yung nangyari dito, katulad ng nangyari doon sa Uhud, at sabi niya, ihda, tumigil ka, fama alayka illa nabiyun. Yung bato na tinutungtungan nila na malaki, sabi niya, mapanatag ka dahil walang sino man nasa ibabaw maliban na lamang sa propeta, o siddiq, si Abu Bakar Siddiq, o shahid. So may 3 uri ng tao na nasa ibabaw ng bato na yon. Propeta, Siddiq, at shahid. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya yung propeta. Si Abu Bakar Siddiq siya yung Siddiq. At yung natitira na 5, lahat sila puro shahid. Si Omar, napatay sa Madina. Si Uthman, ganun din, napatay sa Madina sa bahay niya. Si Omar habang nag-iimam ng Fajr. Si Uthman pinatay sa bahay niya. Si Ali pinatay habang papunta ng Salatul Fajr sa Kufa, sa Iraq. Si Talha at Zubair napatay doon sa Ghazwatul Jamal. So puro sila shahid, silang 5. So dito, maaring dito palang nauunawaan na ng mga sahaba na kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nabi at kilala nila si Abu Bakar bilang siyang nag-iisang siddiq sa kanila, lahat silang 5, alam nila na sila ay pawang magiging shahid. At shahid na mataas ang antas nila
Inshallah at hindi natin ito ikinukubli. Hindi natin ito ikinukubli. Pangalawa, aliyun fil jannah. So, tayong mga Muslim, pinaninindigan natin na si Ali ay nasa paraiso. Inshallah, magiging kabilang siya sa mga tao na mananahan sa paraiso. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung hadith pala kanina, sino nagulat nun? Pag wala nabanggit pala dito sa libro. Bali na natin siya ba? So si Ali daw ay nasa paraiso. So nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil Jannah, si Abu Bakar ay sa paraiso. Si Omar ay papasok sa paraiso. Si Uthman ay papasok sa paraiso. At si Ali papasok din sa paraiso. Ito iniulat ni Imam Ahmad. Pero yung naunang hadith, hindi nabanggit kung sino ang nagulat. So lahat ng ito ay, kumbaga, napagtibay na papasok sa paraiso si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, at si Ali. Na siyang sequence din kung paanong naging khalifa ang apat na ito. So, ibig sabihin, buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron na siyang, kumbaga, pahiwatig kung sino ang sunod-sunod na mamumuno sa mga Muslim. At dahil dito, si Ali alam niya ang lugar niya. Pang-apat lang siya na khalifa. Kaya hindi na siya naghabol. Yung mga walang habol talaga, yung mga Shia, sila naman yung namumroblema dito eh. At ganun madalas. May mga tao may epal. Diba, merong tao, dalawa nag-aaway. Yung mga taong wala namang kinalaman doon sa away, sila yung galit na galit eh. Sila yung mas galit kaysa doon sa mga tao na nag-aaway. Mga tao na walang kinalaman. So ito mga Shia na sumasamba sa apoy, kumakain ng dumi at ihi ng kanilang mga imam, yan sila, mga nagmamarunong sa relihiyon. Mga nagmamarunong sa relihiyon. Mas marunong pa sila kay Ali. Sa totoo lang, na dapat siya yung unang khalifa. Samantala si Ali, alam niya yung pwesto niya. Pang-apat siyang khalifa. Pangatlo, la yuhibbuhu illa mu'minun, wala yabgaduhu illa munafikun. Walang sino mang magmamahal kay Ali, liban na lamang sa mananampalataya, at walang sino man ang mamumuhi kay Ali, liban na lang sa munafik. So mula rito malalaman natin, sa lahat ng mga nangyari kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yung sa panahon niya, dumami na yung mga munafik talaga. At ang mga Khawarij, ang ugat ng Khawarij, si Dhul Khawaisira, munafik din. Kaya ang Khawarij, sa totoo lang, di ba angkin na silang nasa tamang Islam, sila mga tagapagtanggol ng Islam. Pero bandang huli, nasa mga puso nilang nifak. Maring may ilan sa kanila na mananampalataya, pero marami sa kanila mga munafik. Kaya nga sila, kung sila kikilos, kung sila gagawa ng anumang gawain, sablay-sablay eh. Kasi hindi sang-ayon sa pananampalataya yung kanilang mga ginagawa. Hindi sang-ayon sa mga panuntunan ng pananampalataya na ito ang kanilang ginagawa. Kaya puro sablay yung kanilang ginagawa. Magjijihad laban sa Muslim, papatay ng Muslim nang walang paglilitis. Sila lang ang nakaisip niyan. So, ibig sabihin, galit sila sa Muslim. Galit sila sa Muslim. At yung mga pumatay nga kay Ali, galit nga sila kay Ali, ibig sabihin, munafik talaga sila. Munafik talaga sila. Ngayon yung mga Shia, syempre, malalaman natin na nag-aangkin sila na minamahal nila si Ali. Pero bandang huli, alam naman natin na hindi yung tunay na pagmamahal. O bandang huli, kinamumuhian din nila si Ali, nagpapanggap silang Muslim, pareho lang. O kung hindi man sila nagpapanggap na Muslim, kafir nga talaga sila. Walang kawala. Kumaga, wala silang sisidlan eh. Wala silang anumang pwedeng magiging qualification na may tuturing silang Muslim. Wala. Wala silang magiging qualification na anuman. Ngayon may mga nagsasabi, o kung kafir pala yung Shia, ba't pinapayagan ng Saudi Arabia na mag-Hajj yung mga Shia? So nangyari kasi, nung una pang panahon, pinapahintulutan naman yung mga Shia talaga na mag-Hajj at mag-Umrah. Kasi nagpapakilala silang Muslim. At hindi nga porke nag-Hajj at nag-Umrah, Muslim. Hindi porke nag-Hajj at nag-Umrah, Muslim. At actually sa kasaysayan, merong ilang mga kuffar, mga adventurer, mga kumbaga manlalakbay, na inaangkin nila na nakapasok daw sila ng Makkah, na hindi naman sila Muslim.
At sinulat pa nila sa kanilang mga tala ng kasaysayan na nakapasok sila ng Makkah na hindi sila Muslim. So, ibig sabihin, lahat ng mag-aangkin na Muslim, pwedeng pumasok ng Makkah. So, pero yun nga, hindi porke naangkin ng Shia na Muslim sila, Muslim nga sila. Hindi porke naangkin nila na Muslim sila ay Muslim nga sila. Siyempre, nandun din yung usapin ng diplomasya at iba't iba pang mga komplikasyon. Iba pang mga komplikasyon sa usapin. Pero bandang huli, titingnan natin, ano ba yung pinagsasabi nila? Ano ba yung ginagawa nila? Ano ba yung kanilang mga pinaniniwalaan? Kung kufur, di kufur. Hindi sila mga Muslim. Anya, sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, "Walladhi falakal habba wa bara'an nasma, innahu la'ahidan nabi al-ummi ila annahu la yuhibbani illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafikun." So inulat ito ni Imam Muslim. So si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ay nanumpa. So sinabi niya na sinusumpa niya doon sa siyang nagpapasibol ng yung buto ng halaman. Yung buto ng halaman, wa bara'an nisma. Ano ba yung bara'an nisma dito? Ayun. Yung nagpapabuka ng mga butil ng halaman at yung nagpapadala ng hangin. Yung nisma na tinutukoy dito yung hangin, si Allah, siya nagpapadala ng hangin at nagpapabuka ng mga butil ng halaman na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nanumpa. May mali pala dito sa translation ko. La'ahidan nabiyul ummi. Hindi yung ummi na nanay. Mali itong balibaguhin natin inshallah. So la'ahidan nabiyul ummi, nanumpa daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala raw nagmamahal kay Ali bin Abi Talib liban na lang sa mananampalataya at walang namumuhi kay Ali bin Abi Talib liban na lang sa munafik. Iniulat ito ni Imam Muslim. Pang-apat, manzilatu Ali minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung kalagayan o yung antas ni Ali kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin yung kanyang relasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So iniulat ni Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallafa Ali bin Abi Talib fi gazwati Tabuk. So itinalaga daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali bin Abi Talib na maiwan. So sabi ni Ali, "Ya Rasulullah, usugo ni Allah, tukhlifuni fin nisa'i was sibyan." Usugo ni Allah, iiwan mo ba ako sa mga kababaihan at mga bata? Ang gusto niyang sabihin, ba't iiwan mo ako dito? Mas magaling ako sa labanan kaysa sa mag-alaga ng bata at kababaihan. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Hindi ka ba nalulugod ng kalagayan mo sa akin ay katulad ng kalagayan ni Harun kay Musa? Diba nang umalis si Musa alaihi salam, iniwan niya si Harun alaihi salam. Ibig sabihin, yung antas na yun ay mataas. Hindi propeta si Ali, siyempre, pero yun ay mataas na antas pa rin na maituturing, alhamdulillah. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung Ghazwatut Tabuk, ito na yung Jayshul Usra, nangyari ito pagkatapos ng Fathu Makkah. Natapos ito pagkatapos ng Fathu Makkah. Marami nang napatunayan si Ali bin Abi Talib dito. Yung Khaybar, pagkatapos ng Hudaybiyah. At pagkatapos ng Khaybar, mga ilang buwan lang, doon na nangyari yung Fathu Makkah. At mga isang buwan pagkatapos ng Fathu Makkah, yun na yung Ghazwatut Tabuk, yung Hunain, at iba pang mga labanan. So siyang iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Panglima, alan Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya ay kabilang sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat hadhihi al-aya, nang ibinabado ang aya na ito, faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum. Yun doon sa surah Ali Imran verse 61. Yun doon sa, ito yung tinatawag na aya ng mubahala. Aya ng mubahala, yung pinapatawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Ahlul Kitab
Magtipon-tipon tayong lahat, sasama namin lahat yung mga kababaihan at kabataan, kayo din isama ninyo mga kababaihan at kabataan, at humiling tayo na mapunta sa sinungaling ang sumpa ni Allah. Ito yun, yung aya ng mubahala. So yun nga, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatima. So doon sa pagkakataon na yun, pinatawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali at si Fatima, wa Hasanan wa Husainan. At pinatawag niya si Hasan at si Hussein. At sinabi niya, iniulat ito ni Imam Muslim, Allahumma haula'i ahli. O Allah, ito ang aking pamilya. Si Ali, si Fatima, si Hasan at si Hussein. So, ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itinuturing niyang kabilang sa kanyang pamilya, si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hindi niya anak si Ali, manugang niya si Ali, pero binibilang siya sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-anim, Aliyun yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Si Ali, minamahal niya si Allah tang sugo, at gayon din naman si Allah tang sugo ay nagmamahal kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. At ito'y mula kay Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa araw ng digmaan sa Khaybar, la'atiyanna ar-rayata gadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Ibibigay ko ang bandila bukas sa tao na gagamitin ni Allah upang magtagumpay sa pamagitan ng kanyang kamay ang mga Muslim. Bangon na. Ano yun? Parang may ginigisang sardinas. Nandiyan pamilya mo? Inshallah. Nawala tuloy ako. Saan ba? So, ibibigay daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinabukasan yung bandila sa tao na pagtatagumpay ni Allah sa pamagitan niyang mga Muslim. Ang katangian ng tao na ito, yuhibbullaha wa rasulah. Minamahal niya si Allah at ang kanyang sugo, at gayon din yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Minamahal siya ni Allah at ang kanyang sugo. Fabatan nasu yadukun. At yung gabi na yun, hindi raw nakatulog yung mga tao na nag-iisip. Ayyuhum yu'taha. Iniisip nila o kumbaga nagtuturoan sila o nangangarap sila na sino kaya sa kanila yung pagbibigyan. Falamma asbahan nasu gadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Kaya kinaumagahan, maagang pumunta yung mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaring bago pa magfajar, andun na sila. At lahat sila ay, ang bawat isa sa kanila ay naghahangad na sa kanya, ibibigay ang bandila. Faqala ayna Ali bin Abi Talib, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasan si Ali bin Abi Talib? Faqila, at sabi ng mga sahaba, yashtaki aynayhi. Meron siyang sakit daw sa mata. Faqala fa'arsilu ilayhi. Tawagin ninyo siya. Pinatawag siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talakay na natin to. Kabilang ito sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atabihi, at dinala nga siya sa kanya. Fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aynayhi. At kumbaga binugahan o inihipan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung dalawa niyang mata. Wa da'alahu, na nalangin para sa kanya. Faburi'a hatta ka'an lam yakun bihi waj'un. At gumaling ang kanyang mata na para bang hindi ito nagkasakit kailanman. Fa'atahu raya, at binigay sa kanya ang bandila. Fafatahallahu alayh. At nagtagumpay ang mga Muslim sa pamumuno ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Alhamdulillah. Ilan pa ba yung natitira? So meron na lang palang dalawa. So kunin na rin natin itong ikapito at ikawalo, inshallah. As-sabi'u, Aliyun min kadatil adl. Si Ali daw ay kabilang sa mga makatarungang hukom. Dahil nga sa yung hadith na natalakay natin nung nakaraan, kung naalala ninyo, sa mga sahaba daw ay meron silang iba't ibang mga skill. So si Ali ang pinakamahusay sa paghatol.
Sabi ni Ali, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Pinadala daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Yemen. Fakultu ya Rasulullah, innaka tab'athuni ila qaumin hum asannu minni liaqdiya bainahum. O sugo ni Allah, ipapadala mo ba ako doon sa mga tao na mas matanda pa sa akin para maghatol ako sa kanila? So baga, naninigurado si Ali bin Abi Talib dito sa ipapagawa sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, hindi naman bata dito si Ali. So dito sa edad niya dito, kung mga 10 taon siya nung naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos naghijra sila pagkatapos ng 13 years sa Madina. So mga mga 20 plus na nung nandun sila sa Madina. So may edad na rin naman siya. Pero nga sinasabi niya, mas matanda pa sa akin yung mga tao doon, papadala mo ba ako doon para maghatol sa kanila? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito nila Imam Ahmad at Imam An-Nasai, idhab fa inna Allah Ta'ala sayuthbitu lisanak. Humayo ka na dahil tunay na si Allah ay magpapatatag sa iyong dila o yahdi kalbak at maggagabay sa iyong puso. At natuloy na nga siya pupunta sa Yemen para maghatol. Kumaga, may mga Muslim na doon sa panahon na iyon. Pangwalo, panghuli ngayong gabi inshallah, athaminu, anta minni wa ana minka. Sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay kabilang sa akin at ako ay kabilang sa iyo. Mula kay Al-Bara bin Azib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali, anta minni wa ana minka. Niulat Imam Al-Bukhari, ikaw ay kabilang sa akin at ako ay kabilang sa iyo. At gindin wa an siba ito. Habshi o Habsha. Wan Habshi bin Junada, iniulat ni Habshi bin Junada na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aliyun minni wa ana min Ali. Ako ay mula kay Ali at si Ali ay mula sa akin o kabilang sa akin. Wala yuaddi anni illa ana wa Ali. At walang sino man daw ang maaring kakatawan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lamang kay Ali. Pero syempre, ang tinutukoy dito, maaring sa isang pagkakataon lang. Hindi tinutukoy dito yung khilafa, na si Ali ang magiging kinatawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun nga, yung mga Shia, nag-iimbento na lang sila ng kung ano-ano. Minamahal at ginagalang na halos sunna si Ali katulad ng kung paano siyang minamahal at iginagalang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang labis, walang kulang. So sila nagmamalabis, sila at nagkukulang at the same time sa kanilang trato kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. So dito natin tatapusin to. So baka next week inshallah matapos na natin itong bahagi na ito ng talambuhay ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. At babalik na tayo dun sa subject talaga natin sa Sabado ng gabi inshallah, yung tafsir. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.